handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anis sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa lahat ng Panginoon, bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa matang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ayan po, araw ng pandaigdigang misyon. Ang ating tungkulin bilang tagasunod ni Kristo na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Panalangin natin ngayon ang lahat ng mga ALS sa DepEd, lalong-lalo na yung partner ng Sandiwaan Center for Learning, na sana ang pangwakas ay magiging mabubuti silang tao, maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, tugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Nalangin tayo. Manaming makapangyarihan, gawin mong lagi naming tapat na masunod ang kalooban mo
upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, si Ciro na hari ng Persia ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Babylonia. Ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakilan niyang gawa. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa anumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng salinbuhay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang puon lamang ang may likha ng buong sangkalangitan. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang papuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Kung
Noong ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nagniningning ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Purihin at ipagdangal ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa atin. Sa ikalawang pagbasa, dinadakila ni Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano ng Tesalonica para sa tapat na pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Magpaalala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita. Ang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at matitibay na inyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang, ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, umalis ang mga Pariseo, pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanyang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat. Tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya binigyan nila ng 1 denaryo.
Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marikina Watershed. Yan ang aking pasakalye. Introduction. Bakit? Mainit ngayon yung Dolomite sa Manila Bay. Laki ng ginasta, ngayon pinipicturan, umitim na. Bakit? Ang problema, madumi yung Manila Bay. Pag inalon daghangin yung dumi, minsan Smoky Mountain pa yung Rojas Boulevard, napupuno ng basura yan pag bagyo. Saan ang galing? Mula sa Marikina Watershed, Laguna Lake, Pasig River, at yung Tinejeros, Tuliahan River, at iba pang mga river na galing sa Marikina Watershed. Kaya po, pinag-usapan namin, Management Association of the Philippines. Ngayon, pumasok na ang Rotary Club, yung buong Quezon City, 102 chapters. Andyan ang mga anak ni Inang Daigdig. Pinresent namin ito kay Secretary Simato ng DENR. Ang madumi, Manila Bay. Pinanggalingan, Marikina Watershed, Laguna Lake, Pasig River, at lahat ng mga rivers that empty to the Manila Bay. So yung Manila Bay, palagay natin, si Cesar yan, yung emperador, yung gobyerno yan. Hanggang hindi natin nalinis yung Marikina Watershed, yung Laguna Lake, yung mga ilog na iba na doon lumalabas sa Manila Bay, wala pong katapusan ang korupsyon. Huwag na nating pag-usapan separation of church and state. Ang emperador, galing Roma, si Cesar, at yung Diyos na siyang pangunahing tungkulin ng simbahan na ipamansag ito. Sa Ebanghelyo kasi, ang sabi ni Jesus, yung peace and order, kasi yung mga Romano, sinakop nila yung Israel, yung Palestine. May hari nga, tao-tauhan lang. Sila talaga ang nangangasiwa. Kaya, yung pag-ayos ng daan, yung paghuli ng mga magnanakaw, kay Cesar yon, kay Poncio Pilato yon. Ang sabi ni Jesus, may serbisyo kayo galing kay Cesar. Bigay kay Cesar yung sa kanya. Kung humihingi siya ng tribute, ng buwis, bibigay niyo dahil gumagamit kayo ng kaniyang mga paglilingkod kahit mananakop yan. So wag na po nating pag-usapan na separation of church and state. Wala anang karapatan ang simbahan na punahin ang gobyerno. Kasi trabaho ng simbahan yan nasabihin din, ang dumi ng Manila Bay. Pero ngayon, ang sasabihin ko, pag hindi inilinis ang Marikina Watershed, ang Laguna Lake, 3 beses kasing laki ng buong Singapore yung Laguna Lake, ang dami na nating iinuming tubig kung malinis yan, Pasig River at yung pang ibang mga river. Ngayon, kung ang gobyerno, Manila Bay, sino ang Marikina Watershed, Laguna Lake at yung mga ilog? Tayo yan, sabi ni Cardinal Tagle. Yung family, yung school, yung church, sila yung nagpapadumi, ang dahilan kung bakit dumudumi ang Manila Bay. Sapagkat sabi ni Cardinal Tagle, yung magnanakaw sa PhilHealth, saan ang mga magulang niyan? Sinabihan kaya yan na anak, paglaki mo, pumasok ka sa gobyerno, pumasok ka sa politika, mandaya ka para ilalagay ka dyan. Maski masagasaan, ilalagay mo na COVID para marami kang kikitain. Wala naman akong kilalang magulang na nagtuturo ng ganyan. Bakit lumaki yung anak nila na magnanakaw? Anong pagkukulang ng mga magulang?
Dami na sigurong lumipat ngayon ng misa dahil ayaw nilang marinig ito eh. Ang gusto nila yung mga joke-joke ng mga pare. Nako, million ang likes niyan. Pero pag sasabihan, kasalanan mo yan. Nagtuturo sa gobyerno, pagkatapos 3 daliri ang nagtuturo sa kanilang sarili. Pangalawa, paaralan. DepEd, educational system. Anong nakalagay? Pagpasok mo sa simbahan, ay sa paaralan, maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Nasaan yan? Dumaan sa inyo mulang kindergarten hanggang 12. Grade 12. Dumaan ng CHED. 17 taon sa educational system. Pagkatapos, mapasok sa customs, mapasok sa DPWH, corrupt. Pangatlo, nasaan ang simbahan? Bakit? Pag Nazareno, 10 milyon ang sumasali dyan. Pag na Santo Niño sa Cebu, Santo Niño sa Tondo, daan-daang libo ang sumasali. Nagyayabang, Kristiyano, 85%. Number 2 naman sa korupsyon. Number 1 nga sana yan eh. Sinuhulan lang yung nag-survey para kakahiyaan naman kung number 1 tayo. Kaya number 2 tayo sa korupsyon ngayon dahil sinuhulan. Pati survey, Marikina Watershed, Laguna Lake, mga ilog, dahilan ng pagdumi ng Manila Bay. Magulang, pamilya, paaralan, simbahan, may kasalanan lahat. May pagkukulang lahat. Ayan yung mission natin. World Mission Sunday. Ang binibigyan ng pansin na mahalaga rin naman. Mag-abuloy kayo ngayon, papadala yan sa mga nasa mission, gaya ng mga seminarista dito, naging pare, nasa Ghana ngayon, nasa Brazil ngayon. Mahalaga din po yan. Pero dapat tasahin din natin, are we successful in bringing about a society that corresponds to the kingdom of God? Ano ang batayan ng kaharian ng Diyos? Katarungan, kapayapaan, pagtatanggol sa kalikasan. Nagawa ba natin? Kaya mag-usap-usap tayong pamilya, guro, mga educators, at yung mga tao sa simbahan. Sa corporate world kasi may monitoring yan, evaluation. Yan bang mga pamilya natin, hindi po mapasa. Lumaking magnanakaw yung marami. So maraming mga pamilya, palpak sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Hindi nagiging mabubuting tao ang kanilang mga anak. Maski na hindi sana yan, mission tayo. Maski na hindi na sana yan magkakatoliko, maski hindi magbibinyag para basta mabuting tao, tagumpay na tayo. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, pamansag ninyo ang kaharian ng Diyos. Itatag ninyo ang isang lipunan na may kapayapaan, katarungan, at hindi sinisira ang kalikasan. Sapagkat akin yan. Hindi inyo yung daigdig. Inaari ninyo, sinasarili ninyo, sinisiraan ninyo, nanganganib tuloy ang kinabukasan ng sangkatauhan. So ngayong World Mission Sunday, tandaan natin, we have the duty to support missionaries, pero titignan rin natin na tayo ba misyonero din? Kung ikaw magulang, ang misyon mo, palakihin na mabubuting tao yung iyong mga anak. Huwag mong turuan na sumunod sa iyo. Kinukuha mo yung mga
stationery at saka ballpen sa opisina ninyo, nakikita ng bata yan. Paglaki niyan, sasabihin, kinukuha naman ng tatay ko yung mga gamit sa opisina, ito, akin na rito. Kaya makikita mo, may mga security guard sa customs, ang gaganda ng bahay. Tinuruan kaya ng magulang nila yan. Yun kayang mga magulang niyan, na may apo na ngayon, tinuturuan din kanilang mga apo. Paglaki mo, kailang mayaman ka. Tapakan mo na yung iba. Ang mahalaga, malaki ang bahay mo. Marami kang kirida. Yan kaya ang values na tinuturo natin. World Mission Sunday kasi. Huwag na tayong puro joke na lang sa humili. Huwag na tayong mga aral na sumasaling papaw sa himpapawid. Ang aral ngayon, maging mabuting magulang ka. Palakihin mo yung mga anak na mabubuting tao. Maging mabuting guro kayo, lahat ng nasa DepEd. Palakihin mo yung mga bata na maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan, sapagkat kayo rin ang may sabi niyan. Chet, sumama na kayo. Hindi natin kailangan ngayon ng civil engineer. Kailangan natin civilized engineer. Mga inhinyero na ginagamit ang kanilang galing at talino para matiyak na maganda pa rin ang kinabukasan ng sangkatauhan. At kaming mga pare at madre, nag-iisip din kami, bakit ganito? 500 years of Christianity, number 2 sa corruption, at number 2 lang dahil sinuhulan yung mga nagsusurvey. Hindi ba malaking kahihiyan yan? Tayo, nagsisira ng kalikasan. 90% po ang ating kagubatan noong 1900. 12% na lang po ngayon. Nilaging lahat yan doon sa amin sa Mindanao. So World Mission Sunday, ang ating misyon, magiging mabubuting magulang. Palakihin ang anak na mabubuting tao. Huwag niyang turuan ng simba pagkatapos lalaking magnanakaw. Hindi nagbabayad ng buwis. Mga teacher, alam kong nahihirapan kayo ngayon. Ang hirap magturo ng quadratic equation. Yung mga bata ngayon hindi na nakikinig dahil abalang-abala sa kanilang Mobile Legends. Kawawa yung mga teacher. Pero hinihimo ko ang mga teacher na misyonero din kayo. At huwag kayong mawala sa pagtuturo ninyong quadratic equation, polynomials, kapital ng Kazakhstan, o kung ano man. Huwag ninyong kalimutan yung inyong misyon. Maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan na mga mag-aaral. Na lalaki na magtatag ng isang lipunan kung saan may katarungan. To give to everyone what is his due. Give to Caesar what is due to him, and give to God what is due to God. At ang mga pare at madre, huwag masyadong puro devotional na lang kasi ora at labora tayo Titignan natin. Bakit ang mga bata, ang dami na gustong magpakamatay? Why are they suffering emotional distress if they have Christ as their friend? World Mission Sunday, pagdasal po natin ang lahat ng mga magulang, lahat ng mga guro, lahat ng nasa educational system, at lahat ng mga pare, madre, mga taong simbahan na ipamansag ang kinabukasan. Isang kinabukasan na may katarungan, may kapayapaan, at pinagtatanggol ang kalikasan. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa at nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan kung sundin natin ang ating misyon dito sa lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang linggo ng misyon, magiging tapat tayo sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang magulang, guro, at mga taong simbahan upang maging tapat tayo sa Kanya, sa ating komunidad. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, mabatid nawa nila ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay pinagkatiwala ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero, lalo na ang mga SVD, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo niya at papatibayin nawa sila ng ating mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal nating yumao, mahimlay nawa sila sa kaaliwan at kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pagsusumawa. Manatili ka sa aming pili. Bigyan mo kami ng lakas na matupad ang misyon na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, nabubuhay at naghaharing Diyos kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mga anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga alay na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun nigbaraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya.
pagkabuhay. Kami nanubuhos mong tunay, Kung Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Kung Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Bigyan mo ng lakas upang matupad ang misyon ng mga magulang, guro at mga nasa simbahan. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyanong kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alalahanin mo ang lahat ng mga magulang at guro, ng mga ALS learners na namayapa na. At umaasang silang mabubuhay kasama si Filomena Coronel at lahat ng humiling ng panalangin. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Panalangin natin ngayon na mapasa atin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagtatanggol sa kalikasan ayon sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat.
Hiniling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaang walang katapusan, ligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo, ang banal na diwa, sa isa't isa. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na nagkatawang tao at nag-utos sa atin na ipamansag ang kaharian ng kanyang Ama hanggang sa dulo ng daigdig. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual ng pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay. At nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito. At pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Panginoong Hesus, ikaw ang aming Diyos, Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kailangan namin ang bawat isa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Arnoldos Jansen and San Jose Freinademitz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat, sandali para sa ilang mga anunsyo. Our online mass schedule for our dearly departed are as follows. On October 31, Saturday, mass schedule 6:20 a.m., 8 a.m. with the Garden of the Divine Word, 4 p.m. with the Garden of the Divine Word, 6 p.m. Sunday Vigil, anticipated Mass. On November 1, Sunday, Solemnity of All Saints, Mass schedule 7 a.m. with the Garden of the Divine Word, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., 6 p.m. with the Garden of the Divine Word. On November 2, Monday, the commemoration of all the faithful departed. Mass schedule 6:20 a.m., 8 a.m. with the Garden of the Divine Word, 6 p.m. You can write the names of your dearly departed in the envelopes available at the back of shrine. For our online Mass attendees, you may submit your Mass intentions via bit.ly/shrine-intentions. Thank you and may God bless you always and in always. Magsitayo ang lahat. Kasama po sa misyon na pangalagaan ang kalikasan, ang Diocese of Cubao, nagmamarket po ng organic black rice para mabigyan kayo ng pagkain na walang kimikal at pestisidyo, walang masyadong sugar, matulungan ang mga magsasaka sa kabukiran at mabigyan ng kabuhayan yung mga tao sa diocese. Hinihiling po namin ang inyong tulong tungkol dito sapagkat darating ang mas mahirap pang economic recession sa darating na buwan. Tulungan po natin ang lahat ng mga mahirap, pangalagaan natin ang kalikasan, pangalagaan din natin ang ating kalusugan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos. Panginoong
May the